Welcome sa DRS 2.0. Fresh at nagbabagang happenings ba ang hanap mo? Mga padabarkads man yan o mga trending topics? Pwes, sagutin natin yan. Kaya naman isubscribe nyo na ang ating channel para sa mga nagbabagang balita everyday. Welcome back again sa ating YouTube channel mga kadabarkads, and for today's video ang pag-uusapan natin ay tungkol sa mga importanteng kaganapan sa loob at sa labas ng Itbulaga. At unahin na nga nating pag-usapan ang tungkol dito sa naging aberya po ng live ng TVJ YouTube channel at ng Facebook page nila. So kanina nagka-aberya po ang live nila, kaya to the rescue ang TV5. Doon po nagpuntahan ang mga dabarkads natin para manood po ng Itbulaga sa YouTube channel ng TV5 at page. So sa mga nagtatanong po, nagka-technical issue lang po mga kadabarkads, pero kalaunan, inaayos din po. Mga ilang minuto lang naman po yung pagka-late nila sa pagla-live nila sa mga account nila mga kadabarkads. Kaya wala po tayong dapat ipag-alala dahil may TV5 naman po at napapanood doon ang Itbulaga. Kaya wag po kayong magpanik, wag po kayong magkagulo every time na mangyayari ito kasi okay lang naman po ang Itbulaga or ang TVJ na mga account nila. Okay? Samantalang alamin naman natin ang naging commercial or advertiser po ng Eat Bulaga by January 24, 2026, syempre, Saturday. So sa GAP 110 ads, GAP 2, 11 ads po, GAP 3, 11 ads, GAP 4, 7 ads. So, 39 ang total mga kadabarkads. So, konti man ito kumpara po sa mga nakaraan po nilang ads, okay lang to mga kadabarkads kasi naunawaan ko ang January, February, mahina po talaga yan. Pero at least mga kadabarkads nakakasurvive ang TBJ production at ang kanilang programa. Still, meron pa rin po mga nagtitiwala sa kanila at ang pag-renew naman po ng mga advertisers or mga sponsors, March yan magsisimula mga kadabarkads. Kaya be patient lang. Dadami din po ang advertisers ng ating programa. Samantalang narito naman po ang pasilip ng naging birthday ni Baby Mochi. Umaten dyan syempre mga dabarkads natin, si Raisa Madison at ang iba pang mga importanteng panauhin na dabarkads. And ito po yung mga picture nila mga dabarkads. Nagsama-sama nga po ang magkakapatid na Soto Brothers. So, nakakatuwa lang ang bilis lang ng panahon, di ba? Ang laki-laki na agad ni Baby Mochi. Samantalang mga seniors, may panawagan po mga kadabarkads para po kay Jerome Ibardome para yan dito sa Molino 4, Bacoor, Cavite. Kahit once lang daw. Sabi po kasi ni Ma'am Luzia Lim, pwede ba mag-request? Sana ma-invite din siya dito sa Avida Settings, Molino 4, Bacoor, Cavite. Kahit once lang every third Friday of the month. Meron kaming senior gathering. Malaking karangalan at saya sa puso ng mga seniors ang mapagbigyan, mag-perform ni Idol Jerome mga kanta ni Elvis dito. God willing. So kung gusto niyo po mga kadabarkads, i-invite si Jerome Ibardome sa mismong official Facebook page po kayo mag-message. Meron pong mag-a-assist sa inyo doon kasi pag comment-comment lang, matatabunan lang yan ng mga comment doon. Okay? I-PM niyo po si Jerome Ibardome. And speaking of Jerome Bardome mga kadabarkads, meron po akong isang video na nakita na kung saan naging emosyonal ng konti lang naman. Very light si Jerome Bardome habang nakaharap po siya sa isang avid fan na talaga namang love na love siya at all out support po sa kanya. Ito po ay kasabay ng kanyang pagtulong or yung mga project po ng Jeromantics na nagbibigay po ng mga groceries. Tumutulong po sila at doon po napupunta yung mga kinikita po ni Jerome sa kanyang mga concert. So nakakatuwa lang na si Jerome ay nagiging instrumento mga kadabarkads para makatulong sa mga nangangailangan. Samantalang next topic naman tayo, pag-usapan natin ang therapy at ang mga singing queens. Nagbabalik sila ngayong araw po ng Lunes pero pre-recorded na po ito. Ito ay nung nakaraang linggo pa mga kadabarkads. And I'm sure sa mga live po episode ng Itbulaga, hindi na po natin sila makakasama sa therapy kasi nga po pinalitan na po ang therapy ng ibang segment. Pero makikita pa rin naman natin ang mga singing queens. I'm sure na pamahal na din po sa inyo ang mga singing queens mga kadabarkads kaya interesado po kayong malaman ang totoong status nito sa TBJ production. So narito po, makinig po kayong mabuti. Ayon po ito mismo sa isang expert. Sabi niya, as of January 2026, the singing queens remain regular performer on Eat Bulaga on TV5 while specific contract durations
are rarely disclosed to the public. Current reports indicate they are not currently under a fixed long-term management contract with TBJ Production as of late January 2026. So napakalinaw po nito mga kadaber kasi makikita pa naman natin sila sa Itbulaga pero hindi po sila naka long-term contract sa TBJ Production. Ibig sabihin, may hangganan po mga kadaber kads. Pwede talaga silang mawala, pwede silang magpaalam. Pero depende pa rin po yan sa magiging desisyon ng TBJ Production kung i-renew ulit yung kanilang kontrata. Sabi pa dito, contractual status according to fan group and update and production insiders in January 2026, the members are appearing on the show but have not yet signed as contract artists of TBJ Productions. Their future involvement is currently determined on an as-needed basis or through short-term arrangement. So, yun po talaga mga kadaber cads. Pero kahit na ganun po, meron naman silang schedule para mag-participate para yan sa Evelenten Special. And also, wag po kayong malungkot mga kadaber cads kasi pwede pa pong mabago yan. Pwede pa pong i-extend at i-absorb sila ng TBJ Production depende yan sa kanilang performance. E nakikita naman natin, di ba, na mahuhusay ang mga singing queens natin kaya kailangan po na maging parte sila ng Itbulaga. Samantalang next topic naman tayo, pag-usapan natin mga kadaber cads ang tungkol naman dito sa isang article na nabasa natin. Sabi dito, heto na nga at mainit na umano ang usap-usapang may naganap ngang meeting nitong weekend. How true naman kaya ito? Naging closed door meeting umano ito at walang naibigay pang mga detalye pero may mga nagsabi umano na nagpalitan ng napakatamis ng ngitian ng dalawang panig, hudyat na ba ito? Ng pagkakasundo. Tila kapag ganyan ang mga pangyayari ay tatabangan na nga si business tycoon Mr. Manny B. Pangilinan sa dati nitong black timer ang ABS-CBN. Kahit pa nabanggit niya pa na bukas pa rin ang TV5 sa kapamilya, ay nabanggit din naman ito kamakailan na wala na, tapos na yon. It's regretful but it is what it is, right? Yung huling linyada na but it is what it is, right, ang puno ng sarcasm na sinasabing buo na ang matapang nitong desisyon, putulin na ang relasyon sa ABS-CBN na walang pagsisisi o pag-aalinlangan. Bangit din MVP, we're prepared to work with GMA. We could work together in some of the content. Dagdag pa ni business tycoon Manny B. Pangilinan. Ukol sa magiging resulta ng kanilang meeting sa GMA, of course, they have to agree. Na ibig sabihin ay matapang at handa ito sa pagkakasundo ng dalawang panig. Ngunit, may sinabi si MVP sa huli na hindi binigyang pansin o halaga ng mga malisyoso at may hina sa komprehensyon na ayon mismo kay business tycoon Manuel B. Pangilinan ay marami-marami. We've been meeting many times this past 2 weeks or so. Yan ay noong tinanong siya ukol sa mga aabangang mga programa sa TV5. Desidido na talaga si business tycoon Mr. Manuel B. Pangilinan na pagandahin ang kanyang mga programa at makipag-alyansa sa GMA Network. Marahil alam ng MVP na ang GMA ang mas nakaka-deliver sa profits at ratings at kung bakit nga naman niya babalikan ang dating block timer na sobrang liit lang ang naibibigay sa ratings sa total daytime ng TV5. So kayo ba mga kadaber cads, anong say nyo dito? Please comment down below. So paano hanggang dito na lamang po ang update natin at maraming salamat po sa patuloy na pag-support.